Meron akong kalahating kilong kamote. Ilalaga ko muna ito. Lagyan natin ng tubig. Ayan, ilaga natin yan hanggang sa maluto yung ating kamote. Ayan, ito na yung ating kamote. Ayan, luto na. Lambot na. Hanguin na natin. Tamang-tama, wala na rin tubig. Babalatan ko ito. Ayan, ito na yung kamote. Binalatan ko na, imamash ko muna ito. Ayan, okay na itong ating kamote. Ihahalo ko na dito yung iba nating ingredients. Rice flour, asukal, baking powder, konting salt, 2 pirasong itlog, melted butter, at ang coconut milk. Hahaluin lang natin ito. Habang hinahalo ko ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest recipes. Ayan, okay na ito. Pwede na natin itong ilagay sa ating kawali. Ayan, niready ko na itong kawali. Dito natin lulutuin yung ating bibingka. Nilagyan ko ito ng dahon ng saging. Ang size pala nito is 26 cm. Buhos na natin dito yung ating mixture. Takpan natin. Ayan, lutuin na natin ito. Iset natin yung apoy sa pinakamababa para hindi agad masunog. Lutuin natin ito for 20 minutes. Ayan, ito na yung ating bibingka. Medyo buo na. Ilalagay ko muna itong itlog na maalat. Takpan natin ulit. Ayan, ito na yung ating bibingka. Para maluto ng gusto yung ibabaw, babalik ta rin natin ito. Meron ako dito dahon, nilagyan ko na rin ito ng butter para hindi dumikit. Tatakip natin ito dito. Ilalagay ko itong pinggan para mabaliktad natin ng maayos. And then, ibabalik natin ito. Ayan, lutuin natin uli yan for 10 minutes. Ayan, ito na yung ating bibingka. Patayin na natin yung apoy. Baliktarin natin uli. Ilagay natin. Balik natin sa kawali. Magbabrush ako dito ng butter habang mainit pa. Gagadgaran ko rin ito ng keso. At maglalagay ako ng kinayod na niyog. Ito na, ready na itong ating bibingkang kamote sa kawali.